Please give the command for at least Tigas Point. Okay. Sensya na kayo, magandang umaga na sa inyo lahat. Kinausap natin muna yung lahat ng pamilya, no? Nung 44 na mga kasamahan nyo. At hindi talaga madali, no? Nakakausapin lahat ng pamilya. Susubukan natin, umpisa na yung pag-aayos sa kondisyon nila. Yung batang mga anak na mag-aaral, yung kabuhayan ng asawa, yung paggagamot ng kung sino may sakit, trabaho para sa kapatid, etc. So, yung sinubukan nga nating makuha lahat ng impormasyon sa kanila, kaya inabot tayo ng ganito. Well, number one, no? Sa baka mag-umpisa. Yung ginawa ng mga kasama niyo, no, na 73, talagang minimum, no, na pwede natin sabihin doon. Yung sa English tawag nila, no, willingness to engage the enemy. Okay? Mabigat yung mga kalaban, desidido, halangang bituka talaga. No, yung wala tayong masasabi talaga sa katapangan, sa yung dedication sa trabaho. At yun, gusto ko ulitin sa inyo, no, kinikilala ng sambayanan. Okay. Ngayon, alam nyo, noong 1987, nagkaroon ng kudeta, naambus ako doon, 4 na security ko sama, 3 patay. At yun yung 27 anyos ako nung panahon na yun, isa sa pinakamahirap kong ginawa yun, ililibing bawat isa ng kasamahan ko. Siyempre, ako nagmamando, plano lang namin doon. May report kasi na nilusob yung Malacanang. Sa Malacanang, nandun nanay ko, tsaka mga kapatid ko. Binilin sa akin ng tatay ko, 12 anyos pa lang ako, na akong bahala sa kanila. So gusto kong makabalik sa kanila. No? At sinabi ko lang sa mga kasamahan ko noon, susubukan natin lumapit, pero kung hindi natin, may lumusob nga, hindi malaking puwersa yun, kung hindi natin kaya, hindi natin ipipilit. Ngayon, minalas kami, nagtagpo kami kung napunta na kayo sa bandang Malacanang, tapat ng St. Jude, yung karsada nagiging parang S-curve ang tawag. So pagpasok namin ng kurba, muna yung JP Laurel, pag tinitingnan mo yung diretso, wala kami nakikita. Merong isang nakapatig na lumipat doon sa Concepcion na Aguila, kaya umiwas kami. Nung pala, yung iniwasan namin yung naliligaw. So pagdating doon sa liko, no, na blind spot, bigla nandun ito kalaban, napaatras na. So nagsalubong kami. 94 sila, may isang B-150. Nagkaroon pa kaming dialogue bago kami inupakan. 3 namatay sa kasamahan ko nga. Tapos sinulitin ko sa iyo. Talagang buhay kayo, no? Nabuhay ako, isang kasamahan ko nabuhay rin. 2 kami dito sa 5 na buhay. Pag uwi ko, tinatanong ko sarili ko, no? Kung hindi kami lumabas, buhay kaya sila? Bakit ako nabuhay? Bakit sila hindi nabuhay? Para akong mando, di kasalanan ko lahat to. Responsibilidad ko to. At yung may ginawa sa tatay ko, ito nangyari sa kasamahan ko, talaga napaka-importante yung bawat buhay. No? Importante sa akin na yung katulad dito, no? Pag yung dumarating sa akin ng mga report sa ibang mga units ng ATAP, PNP, kunyari kalaban ng NPA, tayo nag-initiate ng engagement tapos nawawalop. So, talagang tulak ako ng tulak sa liderato ng AP, ng PNP, na talaga sanayin natin lahat ng gusto, ibigay natin yung kasangkapan na kailangan talaga, manigurado tayo na, di ba, yung pwede natin harapin ang sarili natin sa limit, sabihin na, hindi namin kayo pinabayaan, no? Talaga inaalagaan namin kayo, tinaruga kayo. At sa totoo nga lang, yung nakikita naman natin yung pagbabago na no? Yung NPA talaga pakonti na pakonti. No? Ito nga, yung pagkatagal-tagal na hinahabol ng Marwan at saka si Usman, no? Naabot na rin natin. Isipin nyo, lampas na 1 dekadang hinahanap to. No? At kayo nga nanguna, no? Talaga nakuha natin to si Marwan. Okay. Siyempre naman, nalagasan tayo marami dito. Bilang ama ng bayan, no? Bilang Commander-in-Chief, isip pa rin ako. No? Pwede bang iba ang nagawa para hindi tayo nalagasan ng ganito? Ano ba magagawa natin para siguradong hindi tayo malagasan ulit ito? Mapanganib talaga, lalo pag ganyan kalaban mong walang pakialam sa buhay. No? Pero ganun pa man din, no? Yung parte to ng trabaho natin lahat. No? Pwede tayong matras sa kalaban, sabihin, bahala na kayo sa gagawin niyo, huwag lang niyo kami molestahin. Pero habang nandyan sila, tuloy ang panganib. Yung kanina, bakit di niya narinig, ulitin ko lang, yung nung nagkaroon sa Cagayan de Oro, hindi ako nagkakamali nun, sinubukan lang ulitin yung bali. May pinasabog, may namatay na 2, dumating yung first responders, may nahanap na isa pang bomba, nilagay pa sa ilalim nitong truck ng GMA, yung pickup nila.
hinihintay na dumami tao, pasabugin ulit. So, yun ang habol na para may himpa, para takutin tayong lahat. Ngayon, yung pare-pare na tayong pagod mula nung linggo. Umaga pa lang, sinabihan ako nung naging resulta kay Marwan. Tapos, abang sinisiyasat namin yung pagbobomba sa Buanga, dumarating yung mga report. Okay? May mga investigasyon na ginagawa. No? Dahil gusto nga natin malaman paano tayo makasigurado, no, na hindi tayo magkakaroon ng ganitong sakuna, ganitong insidente, ganitong casualties na talaga napakabigat. Lalo sa inyo, no? Malaking bilang talaga. At malaking bilang talaga sa bayan ng Pilipino. Marami talagang daman-dama nangyari sa inyo mga kasamahan. No? Ngayon, dito ako, hindi ako, paano ko sabihin yun? Hindi ako mahilig pakinggan yung boses ko. Dito rin ako, baka may gusto kayo sabihin sa akin. Mga susunod na araw, mag-uusap pa rin tayo ulit. Pero baka meron kayong gusto sabihin sa akin ngayon, dito ako para handa makinig. No? So, bigay ko sa inyo. Sabi niyo. Sorry. Chief Superintendent, baka meron kayong gustong parating sa akin ngayon. Anybody, no? Please feel free to speak up. Okay? Sigurado kayo, baka nagkakahiyaan tayo dito. Hindi tayo dapat magkahiyaan. Hindi tayo magkakaunawan kung magkikimkim tayo. Kung gusto niyo mas madali isulat, sulat niyo. Gusto niyo padaan sa mga opisal niyo, dahil sa mga opisal niyo. No? Pero dulo nito, no, committed ako. Siyempre, low moral tayo lahat dito, babalik natin yung moral. No? Tataas natin ulit yung, di ba? Lahat ng paniniwala natin sa sarili, yung kumpiyansa sa sarili, yung confidence. No? Saan niyo ako, katulong niyo ako dun. Okay? So, dito si Director Espina. No? Siyempre, mga ako ng bayan, pero kailangan kong malalay sa mga kapatid. Mga kuya niyo. No? Nandito lahat, handa makinig. Secretary Mar, nandito rin. Okay? So, sigurado kayo? Laki yung gustong pag-usapan ngayong gabi? Susunod na mga araw lang? Okay, sige. Salamat sa inyo. Thank you.